Hello po, magandang tanghali once again para sa inyong lahat and welcome po sa ating Midday Boost program. Ngayon pong araw ng Thursday. And as you know, ang Thursday is araw sa family and sa love life. And talking about this, we were talking about yung buhay ni Jacob. As of now, nagsisimula pa lang tayo ng kanilang story, di ba? Nandun pa lang tayo sa time na pinanganak silang kambal. Nandun pa lang yung pinag-usapan natin sa pinagpalit yung blessing, yung karapatan bilang panganay sa isang pagkain. And then pagkahapon pinag-usapan natin yung pagbabaliwala ni Esau sa blessing. And maybe you were thinking like this, Pastor, parang ang simple lang naman yun, wala naman yun. Pero ano kasi yun kung anong lumalabas sa bibig natin, yun ang nagre-reflect ng nasa puso natin. Ulitin ko, kung anong lumalabas sa bibig natin, yan rin daw yung nasa kalooban natin. Kaya nga, kung babasahin natin to at doon lang tayo titigil sa binasa natin kahapon, na parang, ah, parang biroang bata lang. Makikita nyo po na bitin yung kwento. And then, dito tatalon tayo ng konti. Bakit? Kasi parang lalaki na silang magkapatid. So, ngayon, kung napag-usapan natin kanina is yung mga parang teenager pa lang sila. This time, pag-uusapan natin yung time na 40 years old na sila. 40. So, ibig sabihin, malaki yung jump dito. And meron kasi akong nabasa dito na interesting. And then, baka makatulong rin para sa inyong lahat. So, sana po i-share ninyo yung link ng program na ito para sa lahat. Okay? Tingnan niyo po kung ano nangyari dito. Genesis 26 na tayo, verse 35. Nang 40 taong gulang na si Esau, napangasawa niya si Judith na anak ni Beri na Heteo. Yun yung lahi, Heteo. Naging asawa rin niya si Basemat na anak ni Elon na Heteo rin. Ang dalawang babaeng ito ay nagbigay ng kalungkutan kina Isaac at Rebecca. So this time, I believe, marirealize nyo na kung bakit gano'n na lang ang pagbabaliwala ni Esau sa blessing mula sa Diyos. Bakit? Kasi, imagine niyo po yun, si Esau with the best example. Bakit best example? Lolo niya, isa lang asawa. Tatay niya, isa lang asawa. Siya, 2 asawa. And hindi lang basta asawa, kasi imagine niyo po, itong si Isaac at si Rebecca, sila ay mga lingkod ng Diyos. So kung lingkod siya ng Diyos, ibig sabihin, mahaba yung pasensya nila. Diba? Usually, kapag lingkod ng Diyos, supposed to be, mahaba yung pasensya mo. Pero umabot sa point, siguro na punong-puno sila dito. That's why sinabi dito sa verse na yung dalawang babaeng ito ay nagbigay ng kalungkutan kina Isaac at Rebecca. So, tingnan niyo po kung gaano ka-importante yung love life. And karamihan po sa inyo, maybe you are a single mom. At please, hindi ako nandito para tapakan or maliitin. No, I really admire you. Bakit? Kasi kinakaya nyo yung lahat. And ang gusto ko lang kayong bigyan ng babala is sana mag-ingat po kayo. Especially sa pagpasok nyo sa buhay pag-ibig. Lagi nyo po itong tandaan. Tingnan nyo to, si Rebecca and then si Isaac, itong magulang na to. Hindi naman sila nang himasok dito kay Esau. Lesson din yan para sa atin. I believe hindi sila nagkulang sa pagpayo, pero makikita natin na kapag gusto ng isang tao, minsan ganun talaga, yun yung gugustuhin niya. So, unang lesson muna para sa inyo, anong dapat nyong maintindihan? Mag-ingat po kayo. Dapat hanapin nyo po is, bakit hinighlight dito yung word na Heteo? Ibig sabihin, hindi sila naniniwala sa Diyos ni Abraham.
Hindi sila naniniwala sa Diyos ni Isaac. Meron silang sariling Diyos. So, anong nangyari ngayon? Naglagay ito ng pasakit sa parents. Ibig sabihin, every time nagpapaganahin nyo yung puso ninyo, kahit pa maganda yan, kahit pa makisig yan, kahit pa pogi yan, pero kung walang takot sa Diyos, remember this, hindi ka magiging masaya. Ingatan nyo po yung love life ninyo. Bakit? Kasi yung love life, yan po ay isa sa tina-target ng dyablo para mapabagsak yung faith ng isang believer. Mag-ingat po kayo. Kung may napapansin kayong sign na dating pa lang kayo, bakit nyo ipagpapatuloy? Yung magiging ending lang yan is matapos kayo. Pastor, ano ko, ayaw ba ng Diyos maging masaya? Kung no, gusto ka ng Diyos maging masaya. Siya nga unang nagsabi, it's not good for men to be alone. Pero kung makakahanap ka lang rin naman at ang hahanapin mo pa is walang takot sa Diyos, believe me, yung iniisip mo na fairy tale na magdadala ng kasiyahan para sa iyo, magdadala yan ng kalungkutan. At ikaw naman na parents, alam ko po, minsan, inisip mo, ayokong pag-usapan yung love life na to para sa anak ko. No, pero mag-advise ka pa rin. Pastor, anong i-a-advise ko? Isawian rin ako. No, hindi yan pag-a-advise mo lang. But nagtatanim ka lang sa isip nila na kapag hindi sila naging maingat sa love life nila, magsasuffer rin sila. Pastor, hindi naman sila makikinig. Just don't worry kung makikinig man or hindi. Gawin mo yung role mo bilang parents. Kasi makikita nyo po sa mga susunod na pag-uusapan natin, si Isaac, dinirect ng nanay niya kung saan siya maghahanap ng mapapangasawa. Then itong si Jacob ba nasabi ko, but si Rebecca, dinirect niya si Jacob kung saan siya dapat mag-asawa. And then, sinunod niya naman. Naintindihan niyo po ba? So, mag-ingat rin po kayo. Okay? Mag-ingat kayo sa love life ninyo. Mas maganda na lang actually kung single lang kayo and hindi nyo mapapahamak yung salvation ninyo. Para lang naman sa akin. Parang si Paul. Naintindihan niyo po ba? Kung ayaw nyo na mali yung matagpuan ninyo at wala pa kayo sa impyerno pero mala impyerno na yung buhay nyo. Bakit? Kasi mali yung nahanap mo, nakatuwang mo sa buhay. Okay? Yan po yung importansya niya. That's why meron po tayo pag Thursday, di ba, na online love therapy with Bishop. Panoorin nyo po yun. Mga advice yan para sa inyo or pwede mong i-advise para sa family members mo. Okay? Do not forget lang po na itong weekend, meron tayong Lord's Supper. So, nandyan po yung ating schedules, nandyan rin po yung ating address, nandyan rin po yung ating helpline. And samantalahin nyo po yung pagkakataon. We were talking about yung vow. Diba sa mag-asawa rin merong vow. So, sa Lord's Supper rin merong vow. Anong vow yon? Na tayo ay mananatili hanggang wakas. So, samantalahin nyo po yung pagkakataon na this coming weekend, meron tayong Lord's Supper. Okay? Pagpalain po kayo ng Diyos.